Sa kapaligiran namin, nagkakagulo, away dito, barilan, saksakan yung lugar namin. Tapos may mga nag-suicide. Yun po yung nakikita ko sa lugar namin habang ako ay lumalaki. 10 years old, nag-start ako na gumawa ng ganitong mga pag-iinom, pagsusugal, paninigarilyo, at din po rin natutunan yung mag-take ng marijuana. Panglima sa 8 magkakabatid si Delphine. Bunga ng kahirapan at magulong kapaligiran, maagang namulat si Delphine sa iba't ibang bisyo dahil sa impluwensya ng barkada. Aside sa pagsusugal, din po kami nagnanakaw ng mga soft drinks sa truck. Sumasama rin ako doon sa kaibigan kong sanay na mandukot. Pag nanakaw din sa loob ng bahay, kung ano yung makita sa loob ng bahay, yung maaari pong ibenta. Nabalitaan ni tatay na nilatigo ko ng cord ng plancha. Halos mapatay niya po ako. Tila naliligaw na ng landas si Delphine dahil sa paulit-ulit na gulo ng kanyang buhay. Sa kagustuhan na wakasan ng mga ito, kitilin ang sariling buhay, ang naisip niyang paraan para makalaya. Malungkot lang yung buhay. Kahit nandiyan yung mga kaibigan ko, para bang meron akong hinahanap na hindi ko matagpuan, makita. Kaya sabi ko rin sa sarili, sana kung ganito lang yung buhay na nakikita ko, naranasan ko, sana gusto ko na rin pong mamatay. Naunsyami ang pagtatangkang yun ni Delphine nang maranasan ng isang di maipaliwanag na pangyayari sa sandaling siya ay nag-iisa. Di ko makalimutan isang liwanag. Alam ko naman po yung ilaw, pero itong liwanag na ito, hindi ko maintindihan kung anong klaseng liwanag yung nagpakita sa akin. Ang liwanag na yon ang nagturo kay Delphine tungo sa direksyon na katwiran. Sinimulan niyang ibaling ang atensyon sa Bibliyang ibinigay ng kanyang ate. Iginugol niya ang oras sa pagbabasa nito at natuklasan ang habang buhay na pagdurusa sa impyerno na labis na nagbigay ng takot sa kanya. Kapag nagtitake ako ng drugs, especially yung marijuana, ang tingin ko sa mga tao, demonyo, na nakatingin sa akin lahat. Yung time na yon, kapag namatay pala ako, sa impyerno ako pupunta kasi alam ko makasalanan ako. At sa pagkakataon noon, binasa ko yung Biblia. Parang gabang kinahiligan ko ba? Nagbibigay siya ng lakas. Pero ang hindi ko makalimutan, yung isang panadero na nag-share sa akin ng gospel. At dito mismo, sa gitna ng karsada, doon ko po tinanggap si Jesus. Kalungkutan na dating nararamdaman ko noon, pero ng time na tinanggap ko ang Panginoon, sabi ko pong kumpleto po yung buhay ko. Ito ang simula ng pagkilala ni Delphine sa Panginoon. Sumali siya sa mga outreach ministries at Bible study na kalaunay nag-akay sa kanya sa kinabibilangang simbahan ngayon. Dito din niya nakilala ang kanyang asawa at ina ng kanyang 3 anak. Pagpapatawad na ginawa sa akin ng Panginoon, nagawa ko rin pong patawarin ng aking mga magulang, lalong-lalo na po yung aking tatay. Sa madilim pong buhay na naranasan ko, hindi po natin maikukumpara sa ngayon sa natanggap kong kaligayahan sa Panginoong Jesus. Buhay na masaya, buhay na pinagpala. Taong 2021 ang sinimulan ni Delphine na magbahagi ng salita ng Diyos sa mga homeless at ang ilan sa kanila ay nagawa niyang maakay sa kanilang simbahan. Si Delphine at ang kanyang pamilya ay patuloy na nagpapagamit sa gawain ng Panginoon.